Welcome sa ating vlog muli at nagbabalik tayo sa ating content. Magkakaroon tayo ng fast review or quick review about sa ating binili na tire o gulong para sa ating Neptune. Fierce, beauty, aerodynamic power. So ito yung pinakasapatos nila syempre. At pagkadating sa sapatos dapat ito ay matibay at may quality. So unahin natin dito sa may likod. By the way, ang kinuha nating gulong ay Beast. So, ayan. Sana makita, no? Kung makikita natin, meron ditong Beast na tatak. Ayan, Beast. At ito ay Beast Flash. Ito, Flash. Ayan. At ang ating size na nakuha ay ito, 120/70 by 17. Syempre ito ay tubeless na po. Ayan. Obviously tubeless na. Ayan. At punta naman tayo sa harapan. Same pa rin. Ito ay Flash na Beast. At ang size na ating kinuha ay saan na? Ayan. So 170 by 17 yan. Yan sa harapan natin. Kung mapapansin nyo or baka mamaya may mag-comment, "Sir, baliktad yung gulong mo." Hindi siya baliktad, ano. Meron tayong sinusundan dito na arrow. At yung arrow na yon, eto, meron tayong makikita dito na rotation na arrow. So kung ilalagay mo siya sa rear, ang susunod mo ay itong arrow na ito pag ganun. So itong mark na ito, magiging pag ganun siya, pabaliktad. Since ito ay nasa front, so itong sinundan natin, ang ikot niya ay pag ganun. At ang groove or ng anong tawag dito, yung ukit ng gulong ay pabaliktad. Yan. Hindi sila same sa likod kasi sa likod yan ito siya. Ito, diba? Yun naman ang disadvantage, ano, pag kumuha tayo ng gulong na pang front or pang rear siya. Kapag sa rear, ang poging tignan kasi nga paharap yung groove or yung ukit ng gulong. Pero kapag pag nasa harapan na, pabaliktad na, parang nawawala yung forma niya. So ganyan pa man, may purpose yan kung bakit ganyan. Hindi naman basta-basta na dinesign niya na baliktad lang. So maganda, malaki ang tulong niyan ng mga yan. Kaya wag na tayo magreklamo kung sakali mo, ay baliktad, pangit tignan. So yon. Ngayon, marami rin magtatanong kung fit ba siya dito sa ating mga stock na fairings or stock na rim, lahat all stock. Actually, stock lahat to, wala tayong binago dyan. Medyo nagka-problema lang tayo nung ikinabit na natin siya kasi itong gulong natin from 1998-17 nilagyan natin siya ng 170/17. So lumapad siya. Ang mangyayari niyan, ito, ayun, yung nuts na yon ay humaharang sa gulong. Try nating paliwanagin. Ayan, kung mapapansin nyo, kapag pinantay natin tong camera, yung dulo ng nuts ay sasayad doon sa ating gulong. Kaya ang diskarte dyan, papaluwagan nyo yan both side. Meron din dito sa kabila. Papaluwagan nyo yan hanggang sa umurong yung umurong yung screw or yung nuts. Pagkatapos nun, saka natin isusulpak itong gulong natin. Don't worry, yun lang naman ang naging problema natin dyan. Pag naluwagan na yung mga yan at easy na lang siyang isusulpak sa loob. So ganun lang kadali. Yun lang naman ang naging problem ko dito sa harapan. As of now, medyo maluwag pa naman sa loob yung space between ng fender at saka ng gulong. Kung akong tatanungin niyo kung pwede pa ba siyang palaparin sa akin, hindi na. Yes, hindi na.
Then from 90, ginawa natin siyang 70. Yan. So nagkaroon ng or numipis itong space na ito. Itong wall ng gulong natin. Kasi kung 90 pa rin siya, tataas yung gulong at dito na tayo magkakaproblema sa space ng fender at saka ng gulong. Tsaka maganda dito, 100 din size ng gulong tsaka 70. Ang nangyari, bumilog. Sa pagdating sa kurbada, hindi natin siya problema, pwede natin siyang isagad hanggang dito. Kasi kung mataas itong wall, konting kurbada lang ang pwede mong gawin or banking. Konting banking lang pwede mong gawin sa motor na to. Since ito ay maiksi lang yung wall, bumilog yung gulong, kaya medyo mas maililin mo pa siya doon, itong motor natin, kumpara doon sa stock. Ayan, di ba? Maluwang yan. So kung yung sa stock hanggang dito mo lang siya pwedeng sagad, well, pagka 170-17 na, yan. Malawak na yung anong tawag dito? Mas malaki na yung paglin natin o pagbanking natin yan. Sa likod, same pa rin naman na 70-17. So ito yung ginawa lang nating 100. Medyo bumilog na rin siya, kasi 110 yung stock. Ginawa nating 110. Ayan, medyo bumilog siya, katulad ng explanation ko sa front tire kanina, ganun din dito. So mas bumilog siya, mas maganda yung pag lean mo or pag banking mo kasi mas malawak na yung kinakain sa daan. Ito. Kung sa stock hanggang dito lang, itong 110 hanggang dito na siya. Yan, so pag nag-lean tayo, there's room, a lot of room sa pag-banking. 'Yon. So ito yung sa likod natin. Ngayon, kung tanong nyo kung nagkaroon pa tayo ng issue sa pagkabit na itong gulong natin, meron. Meron ba? Yes, meron. Itong caliper natin, itong caliper. So itong caliper, kailangan natin siyang alisin. Yes, or ipagilid mo siya kasi masyadong malapad tong gulong. Ganun din naman sa stock, sumasayad pa rin, pero konting gilid mo lang, may papasok mo na tong gulong. Pero ito kasi, kailangan mo na siyang ilihis. Yan, para maganda yung pasok na itong gulong. Ngayon, sayad ba siya sa fender? Hindi. Ayan, kung makikita nyo doon sa pagitan ng swing arm at saka ng gulong, konting-konti na lang. Tsaka dito naman sa kadena, ayan yung kadena, tsaka yung gulong, konti na lang din, halos less than half inch na lang. Dito naman sa taas, maluwang pa sa fender natin, pero pagdating dito sa gilid, kung ano yung distance ng swing arm at saka ng gulong, ganun din dito. Ayan. Mayroon ba akong discarding ginawa dito? Kasi itong rear fender natin, tabingi. Meron ba akong discarding ginawa? Wala naman. So nung kinabit ko, medyo dumiretso naman. Kasi ang ginawa ko, inalis ko to, nilinisan ko. Pero nung pagkakabit ko, okay naman na siya. Tumuwid naman kahit paano, tsaka hindi siya sayad. Yan, fit na fit, saktong-sakto. Tapos dito sa ating tawag dito, fender extension. Ang problema lang dito ay yung bakal na nakalawit dito. Ito. Ayun, may nakalawit dito na bakal. Ito yung umaharang doon sa may wire natin. So nag-a-assist siya. So ang ginawa ko, NUP ko na lang siya. Gamit tong kamay. Kayang-kaya naman. Pero kung hindi kaya, gamit kayo ng screw. Tapos bahala na kayong dumiskarte kung paano gagawin nyo dyan. So yun ang ginawa ko dyan. Sumasahid siya dito, nagkakaroon siya ng guhit noon, pero ngayon wala na. Pero mas maganda, baklasin nyo ito and then i-fix nyo ng maayos itong mga wire sa loob at yung mga bakal-bakal para hindi niya pupudpurin itong gulong natin. Tsaka hindi na rin masisira itong parts na to. Then dito, clearance niya sakto lang din, less than inch, katulad dito sa may fender natin dito.
Yun din. So wala namang problema doon sa kabila. Dito lang tayo nagka-problema sa may bakal na nakalawit. Yun lang naman. Then doon sa wire. Basta yung wire. Ayun kaliit na ng space. So kapag dumaan tayo sa putik at dumikit yung putik sa gulong, medyo madadali yun. So pwedeng bumara doon yung putik at masira yung ating wire. Ayan. So yan ang ating beast tire. Flash ang pangalan niya, na beast tire na gulong. Ang bili ko dito ay more than 3,000. Kasama na yung dalawang pito at dalawang tire sealant. Ngayon, tanong nyo kung inilagay ko ba yung tire sealant? Hindi. Kasi wala namang butas tong gulong. Tsaka kung sakali mang mabutasan, doon ko na lang ilalagay niyan. Ayan, doon ko na lang ilalagay niyan yung tire sealant para hindi madumi doon sa ating rim or dito sa ating mags. Ayan. Tsaka suggestion na rin ang nagkabit ng gulong natin, si Manong. Good advice din naman yun. Ayan, sobrang lalim. Ang ganda. Recommended ko ito. Medyo pricey siya, pero hindi siya yung kasing price ng mga Pirelli, Michelin, tsaka mga Dunlop, etc. Pang budget meal din siya. Kasi nga, sa size ba naman at tsaka tubeless na siya, tsaka sa quality, wala nang problema dun. Maganda. So, that's it. I hope nakatulong tong video na to sa mga, lalo na sa mga ari ng Neptune or sa mga gustong maglagay ng gulong na ganito. Ayan. So, that is Beast Flash tire. Tubeless. Dati ito pala ay mayroon siyang interior. Since mags naman, tsaka maganda naman yung rim, itong mags natin o rim natin, walang sira, butas o tipping sa Ilocano. Ayan, walang labasan ng hangin, pina-tubeless ko na. Ayan. Swak. Okay, so that's it. Thank you kung nakabot ka dito sa ating last part ng ating video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!